Check natin. Nakapag-upload na tayo mga boss. Hey, what's up mga bossing? For today's video mga boss, I'm back. Kulotski TV is back mga bossing. At tulad nga ron sa comment ko doon sa last video natin kahapon, isang sabi ko, hit like kung gusto nyong makita yung bago natin ditong gas type. So, yan yung ipapakita ko sa inyo for today's video mga bossing. Ang ganda ng bagong gas type natin. Double bell yun mga boss. China made. Pero matibay at maganda. Maangas. Okay na. Sige, dahil mo na. Etong hawak ko na to. Ito yung una ko shotgun dito kung natatandaan nyo. Titignan ko kung gumagana pa. Yung gumagana pa. Tumalsik. So yan, ito pa rin yung store natin. And sarado pa siya ngayon kasi umaga pa. So dito nagtitinda rin ako ng pellet gun dito. Tara. Yan, ito yung mga pellet gun. Nilabas ko lahat dito mga boss. Yan, tsaka dito. Mga nakasabit dyan. Magmula nung hindi ako nagbablog, humina yung mga pellet gun natin. So may mga bumibili pa rin naman pero paunti-unti lang. Ito pa yung mga ibang pellet gun ko rito nandito sa loob. Yan, nilagay ko sila dito mga bossing. Tapos, pag gusto nyo makita na wala siya sa plastic, yan, pag ganyan. So, dito pupunuin ko pa ng mga handgun yan. Mga handgun lang kasi yung kasya dyan. So, ngayon mga bossing, magmula nung huminto ako mag-vlog, bumagal nga yung sales natin kasi nga, naisip ko na sa YouTube, sa tulong ng YouTube, doon yan nakikita ko saan ko binibenta to. So, ngayon, ito ipapakita ko sa inyo mga boss. So, ito yung MEU 1911 na gas type. So, ito yung bago ko sa mga gas type, mga bossing, no? So, meron na tayong 5 klase ng gas type. Meron tayo nung Block 17, KJ Works. Tapos, meron pa tayo nung Pit Viper, tsaka yung isa yung High Kappa 5.0 na John Wick. So, eto ngayon, tinanggal ko lang to sa plastic kasi chinek ko nung nakaraan. So, ayan siya, mga boss. So, caliber 45 to, mga boss. Kung makikita nyo sa design pa lang niya, ganda nung handle niya. So, eto, mga bossing, hop up na rin yan. Yan, katulad ng mga gas type natin na double bell, hop up na rin to mga boss. So pag kinasa nyo yan, makikita nyo yung loob nyan. Ayan yung loob niya mga bossing. So meron din siyang kasamang extra loading nozzle. Pag nasira yung loading nozzle nyo, pwede nyo ipamalit to. Meron din siyang panundot ng bala pag nagbara. Kailangan nyo to kasi yung mga gas type or kahit yung mga ordinary na full metal natin dito or kahit yung mga Q series natin, lahat ng mga pellet gun may possible na magbara. So pag nagbara yan, wag nyo nang ikasa ulit kasi pag kinasan nyo ulit yon, madodoble lang yung bara sa loob hanggang sa mas-stuck yung bala sa loob, hindi nyo na mailabas yung bala sa sobrang higpit nung pagkakalagay nila doon. So pag nagbara na ng isang beses, wag nyo nang ikasa ulit kasi magbabara talaga ng matindi yun. So sundutin nyo na agad. Pag sinundot nyo yun mga bossing, ganito lang gagawin nyo yan. Hatakin nyo lang yung slide. Tapos, sundutin nyo rito. Tapos, dito lalabas yung bala nun pag nagbara. So, normal lang naman na may magbara sa mga pellet gun natin. Meron kasing isang beses na nangyari dito, mga boss. May bumili rito, tatay na siya, mga boss. Bumili siya nung maliit natin na barrel, yung G43 natin na metal yung slide. Tapos, nilaro daw nung anak niya. Pagkalaro nung anak niya, nagbara. Tapos, nagbara siguro na nagbara. Tapos, isinoli dito nung tatay. At yung nangyari dun sa barrel, ang ginawa nung anak kasi natakot siya sa tatay niya siguro, habang wala yung tatay niya, nung nilalaro niya yung baril ng tatay niya, yung pellet gun, nung nagbara, akala niya nasira. So, ang ginawa nung bata, binuksan niya yung pellet gun, kinalas niya. Kinalas niya talaga, tinanggal niya yung slide, kinalas niya yung body, biniyak niya sa gitna. Hanggang sa hindi na maibalik yung pellet gun sa dati. So, pumunta rito yung tatay, mga boss. Ang nangyari, sabi sa akin ng tatay, ginulpi niya raw yung anak niya dahil dun sa baril na nasira. So, buti na lang nung binalik niya rito, sabi ko, baka kaya kong gawin. So, nirepair ko, kailangan nag-repair ng pellet gun na ibalik ko sa dati at gumagana na ulit. So, natakot siguro yung anak niya, nakabibili lang kasi ng tatay niya nun nung pellet gun na yun. Tapos, akala niya nasira. Ang hindi nila alam, nagbara lang naman yun. So, pag nagbara mga bossing, huwag niyong bubuksan. Lalo na kung hindi nyo alam kung paano ibalik yung mga pellet gun. So, mahirap kasing ibalik talaga yan pag once na nabuksan nyo. May mga maliliit na parts yan na mahirap ibalik. Dapat tatandaan nyo muna bago nyo kalasin
tignan nyo maigay yung pwestuhan ng mga parts sa maliliit para pag ibabalik nyo na siya, kaya nyo ibalik sa dati yung pellet gun na nasira. So yung maganda rito mga boss, yung text niya rito sa may slide, naka-engrave mga bossing. Yan, itong Springfield Armory, yan, engrave yan mga bossing. Yung part na dito sa may handle na to, yan, yung pinaka-handle lang na yan, plastic to mga bossing. Pero yung pinaka-body, yan, ito magmula rito, yung pinaka-body niya is metal mga boss. Yan, parang plastic din tong pinaka-gold na to. Akala ko metal eh. Pero okay lang naman, hindi naman siya halata na plastic. Yan, metal yung magazine mga boss. Dito rin kinakargahan ng gas to. Metal din mga boss, yung pinaka-trigger niya metal din. And then meron siyang design na ganyan kung mapapansin nyo. So meron siyang feature dito na kailangan yung idiin. Pag diniin nyo yan, tsaka lang siya magpa-fire. Pero pag hindi nyo na idiin yan, tapos aksidente yung napindot ng trigger, hindi magpa-fire yan. Kailangan nakadiin yan para mag-fire. So, meron siyang feature na ganon. May isa pa siyang pre na kasama dito sa attache case. Hindi ko alam kung para saan to. So, Kuya Kolotsky, madulas ba yung handle niya? Yung handle niya mga bossing, non-slip grip yan ang tawag dyan mga bossing. So, hindi siya madulas mga bossing dahil yung texture niya is ganyan, magaspang mga bossing. Pag sinabi mong hop-up mga bossing, adjustable yung hop-up na ito. Yung hop-up is para sa mga pang-accuracy. More accuracy doon sa bala mga boss. Kaya, yun yung silbi ng hop-up mga boss. More accuracy and then mas malayo yung mararating ng bala. Sa FPS mga bossing, 280 to 300 FPS yung lakas nito mga boss. And then yung kung gaano siya kabigat, tignan natin. Pero ang nakalagay doon sa description niya is 900 grams. So tignan natin kung nasa 900 grams to. So ang nakalagay kasi doon sa description niya is 900 grams. Pero dito nasa 894 grams siya. Mabigat pa rin, halos 1 kilo mga boss. So talagang napakadali lang ding ikasa katulad ng mga gas type natin na iba dito mga boss. So parang totoo na rin talaga to mga bossing. Ang dami nga nagtitingin sa akin dito ng mga gas type. Namamangha sila kasi parang totoo na din daw talaga eh. So, okay, sige, testingin na natin ngayon. So yun yung tatargetin natin. Plastic yung, karton, tsaka yung pang target natin. So, okay. Nakalock. Ay, hindi na nga pala kinakasa to. Matamaan ah. Yun. Sa karton naman. Ito, matago sa karton. Yung plastic. Yung basag din yung plastic mga boss. Oh. Lagayan ko yun, di ba? Nabasag na mga boss. So, sa karton, napakadali. Tumagos agad siya. Dito naman sa target natin, metal to na nakamagnet. Naalis niyan mga bossing. Ayan, ganyan siya mga boss. Bakal yan. Pag hindi malalakas yung FPS na gamit nyo, hindi nyo maaalis yung puti na yan. At dito sa plastic container na to mga bossing, kita nyo naman, butas-butas siya mga boss. Makapal yan ha. Ayan o, butas mga bossing, kayang-kaya. 300 FPS. So malakas din pala talaga mga boss. Ang presyo rito mga bossing, nasa 5,500 mga bossing. Etong MEU plus may bala na rin siya kasama. Sasamahan ko na ng bala yan. 1K pieces mga bossing. So comment nyo dyan sa baba kung naganda kayo rito sa gas type natin na bago na MEU. At re-reviewin ko pa yung mga ibang full metal natin dito mga bossing, no? So nung hindi ako nag-vlog, nagkaroon ako dito ng T7, T9. Nakita nyo ba yun? Nabalag ko na ba yun? Pero okay, sige. Mag-ano tayo. Reveal tayo ng mga full metal natin dito at U-series mga bossing. So, abangan nyo na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, don't forget to like, subscribe, and mag-comment din kayo dyan sa baba. Pinaka-importante, comment mga bossing. Kaya pala mga boss, available yung mga pellet gun natin ulit sa Lazada natin. Andito sa baba yung link. Puntahan nyo na lang, magpapasko na, bumili na kayo. Bye-bye, peace. Let's go.